Okay. Ito guys, oh. Una, ang gagawin natin dito is, ito. Sabihin natin wala pa to. Ayan, ganyan pa lang. Di ba guys, ang setup natin ganito? Ayan. Yan, tapos ito pa. Bawat kanto guys ha, ano lang to, kumbaga finding support and resistance. Basic lang yan, ayan oh, kanto. Nagkaroon siya dito ng ng tinatawag na swing. Tapos lumipad ulit, nagkaroon dito ng change of character or break of structures. Dito kasi change of character. Kasi dito, merong change of character dito. Pero guys, ang next nito na swing, ito na yung break of structures na tinatawag. Kumbaga continuation ng change of character. Okay. Ngayon guys, ito 'di ba nakita nyo dito support. Tapos dito may nakita tayo na another order block or support din. Same lang yan guys. Yan, ito. Yan. Ang gagawin natin dito or dito tayo maghanap ng setup sa 4-hour time frame. One day yun guys ha, 4-hour time frame. Ipapakita ko sa inyo yung 1 day to 15 minutes entry, sniper entry natin. 4 hours muna tayo. Yan. Tapos, hanap tayo ng ganito. Ugalihin nyo guys, maganito guys, malaking tulong to. Yan. Kung gusto mo magbabay ka, dapat ma-break nyo to. Ito. Yan. Yung pinakataas nito bago siya mag-W. Ito papalitan ko. Yan, dapat ma-break to kung gusto mo magbabay. Ngayon, hindi ka muna magbabay dyan hanggat hindi na ma-break. Yan, antayin natin. O ito, another swing ulit. Adjust natin to. Yan. Oops, yan. Adjust natin to ulit. Ganyan guys, mag-spot ng reversal. Yan. Wait natin na ma-break to bago tayo mag-buy. Ayun, na-break na, na-break. Okay, ang gagawin natin, alam na natin sa mindset natin na lilipad na to. Nalilipad na siya. Kaya ang gagawin natin, syempre, mag-aabang tayo dito. Dito tayo mag-aabang. Yan, dito. Ito guys, oh, 'di ba? Ito yung ano niya, key point or tinatawag natin na ang tawag dito, trading zone. Yan, dito. Kumbaga key level. Para sa akin ito yung pinaka-importante. Kaso na break na, kaya I expect na magre-reverse na yung market. Pero bago yan mag-reverse, syempre, ito guys yung itatak nyo sa isip nyo, laging may pullback. Hindi yan na biglang nag-reverse, katulad nito. And ito yung structures niya eh. Biglang ganon, tapos lipad na, ganon. May ganon minsan, pero pag ganyan, disregard mo na. Tanggalin mo na yung sa sarili mo yung sinasabi na sayang na pag-iwanan tayo. Okay lang yun. Kumbaga may part talaga na ganon. Pero minsan bumabalik yan. Pag reverse niya, biglang gaganon, sabay bagsak. Ganun. Kaya hayaan nyo lang guys. Always lang sa setup natin mag-focus. Kaya kung napag-iwanan ka ng trades, okay lang yun. Ngayon, ito guys bago to lumipad papunta dyan, titingnan mo yung candle na bullish. Yung recent na bullish niya, ito yun. Yan. Yan yung ibabox mo. Yan, sa mga nag-PPM coach, paano mag-box dyan? Ito na. Yung recent na bullish, pag nagbabay ka. Pag magsisell ka naman, yung recent na bearish candle. Ito, magbabay tayo dito. Yan. Dito. Yan. Ito ngayon yung nakita ko guys. Ito yung nakita ko. Diba, meron tayong zigzag dito. Yan, 1, 2, 3 moves. Yan. Ibig sabihin, ito guys, resistance to. Resistance to guys possible bumagsak talaga yan. Kaya yung pattern nito, always yan, pag na-breakout niya to, always yan may pullback dito para lumipad. Yan. Ganyan lagi guys hanapin natin.
Ngayon, ito, may nakita tayo dito na resistance. Ito guys, resistance. Ano ba yung hahanapin natin dyan? Yung recent na bullish ulit na candle. Yan. Saan ba yung recent na bullish dyan? Ito. Ito yun. Green candle. Kunin mo yan. Yan. Sa akin pinapalitan ko yan ng, ng red. Yan, ng red yan. Tapos, ito yung pinakaano natin. 'Di ba ang goal natin pumunta dito. Kaya dito pa lang, pwede tayo guys mag-abang ng sell. Sell position dito. Paano ba yun? Parang counter trend siya. Kasi guys, kahit i-back read mo to guys, i-back test nyo to. Lahat ng mga setup guys, bumabalik talaga dito. Kaya sabi ko, i-try ko kaya i-back test to. Kung pwede mag-sell. Ayun, effective. Ito guys, from 4-hour time frame, pupunta tayo sa 15 minutes. 15 minutes na guys. Pwede rin 1 hour, pero 15 minutes kasi the best eh. Mas mabilis. Yan. Ngayon, hindi ka pa magsisell dyan kasi naka-momentum pa yung pataas. Maghahanap tayo ng change of character. Tingnan na natin Actually nga, ito na Ito guys, yan. Change of character. Try natin mag-entry dyan. Kunwari, nagsisell tayo. Tapos take profit, stop loss dito. Tingnan na natin Ayun, wala. Wait. Nahit yung stop loss natin dyan. Hanap tayo ulit. Re-entry. Re-entry. Ito may change of character pero tingnan natin. Ayun. Ito nahit yung stop loss natin. Mamaya ipapaliwanag ko yan. Kasi yung gagawin natin mamaya sa live. Yung tinatawag natin na re-entry. Yung tipong magsasacrifice ka ng isa tapos yung pangalawa, babawiin mo sa mas malaking risk-reward ratio. Mamaya yun. Ngayon ito, meron ditong change of character. Ito pangalawa na. Ito possible to mag-reverse. Ito guys ito yung unang change of character. Yan. Ito yung pangalawa. Ito yung sinasabi ko na laging the best yung pangalawa. Tingnan natin kung gagana. Tingnan na natin Short tayo. Dito. Ito yung entry point. Ayun, gumana nga. Ito yung entry point Ito yung stop loss. Sige, sabihin natin ganito. Tingnan lang natin guys. Basta ito guys ito yung unang change of character. Tapos, another change of character ng bullish. Ito bearish to 'Di ba 'di ba magse-sell tayo? Nakahanap tayo ng isang change of character. Possible fake 'yan. Tapos nag-change of character ulit. Tapos another change of character. Ibig sabihin, nakahanap tayo ng dalawang change of character. Lagi kong sinasabi, yung pangalawang change of character, yan yung pinaka-solid talaga. Yan. Possible, ito guys, ito yung area niya na pwede ka mag-TP dito. Yan. Tapos ito. Tapos guys, ang pinakadulo ito. Saan ba yung entry point natin sa 4 hour kanina? Ito. Ito guys, ito. Yan. Tingnan natin. Kasi ang ang mangyayari kasi dyan guys, ganito. Yung pangalawang change of character, kung gusto mo talaga ng safe na trade, kasi siguratista ka, kasi syempre, panalo na, magiging talo pa. Pag nakita nyo na yung yung first na order block, pwede ka na mag-TP dyan. Pero konti lang kasi yan Kunwari, dito ka yan, ito yung stop loss mo kasi meron dito imbalance. Kunwari, meron ka ditong 1:2. Possible kasi, bago yan bumagsak dito guys, bago bumagsak sa pinakababa, lilipad pa ulit yan. Another change of character ulit dito. Parang possible ganito mangyayari. Kukuha ulit siya ng buwelo dito. Yan, hindi ko alam kung paano dyan. Tapos maghahanap ulit ng change of character yan. Tapos sabay bagsak na sa pinakababa. Ganon lagi guys Kasi yung una, kaya dapat nag-entry ka, dapat mag-exit tayo kaagad sa unang order block.
Pero yung pangalawang setup, yun na yung pinaka ano, yung pinaka legit na. Tapos yung entry lagi, pangalawang change of character. Pero guys, titingnan nyo rin minsan yung first na change of character kung sagad na ba sa pinaka ano, sa pinaka support niya. Katulad nito guys, ito example lang. Oo, may ganun. Yung tipong nafi-fake ka. Pero okay lang yun. Basta importante dyan, magre-re-entry ka. Kasi okay lang mag-lose ka. Kunwari, di ba ang tinuturo ko sa inyo, kunwari 2% lose ka. Ito, 2%. Sabihin natin, nag-ano ka, dapat 1:5 ka. 1:5 tayo. Best reward. Una, nag-try ka. Kasi malay mo, ito na yung break na 1:5. Kaso na-lose ka 2%. Tapos, nag-another change of character ulit, bumalik. Tapos nag-re-entry ka. Kasi sabi ko sa'yo, yung pangalawang change of character, yun yung solid. Eh nag-re-entry ka ulit. O panalo ka ng ano dyan, 10%. Kasi 1:5. Sabi natin ganun. Ang ending, -2. Panalo ka ng 8%. Ito, sinacrifice mo. Kasi malay mo, yun pala yung pinaka-setup na lumipad na. May ganun minsan guys eh. Kaya guys, ano, huwag kayong matakot sa loss ha. Sa akin, wala na akong pakialam kahit may loss yan. Dapat guys, ang mindset doon, yung lose guys, part yun ng strategy natin. Okay? Kasi kung yung mindset mo, ayaw mo makaranas ng lose, ibig sabihin no, nagsusugal ka kasi. Hindi mo sinusundan yung risk management plan natin. Kumbaga, nagkakasino ka. Sa casino guys, walang nananalo dyan. Yung nananalo lang dyan, yung may strategy. Tsaka nagre-risk management. Okay. Ito guys, tingnan natin. Pero sa akin, just ito, sa ganitong sitwasyon, sa akin, ito yung pinaka the best siguro na gawin. Kunwari dito tayo nag-entry. Ang sa akin, pag na-hit na yung first na order block, kung hindi ka naman kinakabahan, pag maayos na yung psychology mo, i-set ko to guys dito. Hindi ko siya isi-set sa break even para wala akong lose. Ang gagawin ko sa ganitong sitwasyon, kasi ang goal ko ito eh. Ito yung pinaka-target ko, yung sa pinakababa. Ito, yan. Ang goal ko is, ito pala. Ito. Yan. Ang goal ko is 1:8. Ang goal ko 1:8 kasi alam ko pupunta dyan yung price. Kaya ang gagawin ko kung ito man yung sitwasyon na mangyayari, pagdating sa first order block, isi-set ko yung stop loss ko dito. Yan. Kahit may lose yan, okay lang kasi kumbaga break even, kumbaga low risk naman. Yan kasi possible, bumalik ulit sa dyan. Tapos ganun. Or pwedeng mag-take profit ka, tapos abang ka ulit dito sa area na to. Itong area na to guys, abang ka dito, or abang ka dito ulit sa area na to. Ayan. Choice mo na yon kasi kanya-kanya tayo ng psychology. Pero at least sinasabi ko sa inyo, yung pwede mong maging diskarte. Pwede ka mag-take profit dyan or mag-aabang ka dito ulit para sa re-entry or pwede mong i-trail stop. Yan. Yung nag-a-adjust ka lang ng stop loss. Okay, sabihin natin, ito. Yan. Nag-adjust lang ako ng stop loss, hindi ako nag-TP. Try natin kung ano mangyayari. Ayan, dumiretso pala guys. Ayan. Yan yung sinasabi ko na ano, kumbaga hindi natin alam yung market. Kaya minsan, pwede rin na ano, na mag-trail stop ka or pwede rin ano ka, mag-abang dito ulit. Okay lang, importante diyan, panalo ka naman dito. Kanya-kanyang ano yan eh, sa kanya-kanyang psychology yan. Depende kung matindi yung ano mo, yung risk tolerance, tawag ba doon? Basta ganun. Tapos, ganito guys, pwede ka mag-TP pag may nakita ka ng change of character na bullish. 'Di ba naka-sell tayo? Yan. Tapos dito pa lang ulitin natin.
Yan, di ba ang goal natin dito? Yan, dito pala. Yan, dito, yan. Kunwari, naka-hold ka pa sa cell. Coach, ano ba yung ano para magre-reverse na? Para mag-TP na tayo. Guys, pag may nakita kayong change of character dito na ano, na bullish, tapos titingnan nyo muna kung invalid ba or valid. Yan, basta pag may nakita ka dyan, pwede ka na mag-exit nun. Ito invalid. Ito, yan, ayan. Ito, pwede ka na mag-exit dyan guys. Pwede ka na mag-TP. Okay, yan, tapos na. Kumbaga, tapos na yung ano natin. Nakakuha ka ng, meron tayong, sabihin natin dito. Sige, sabihin natin ganito lang. Yan. Meron kang nakuhang 1:10 risk reward ratio. Dito, talo tayo ng kanina dito. Talo tayo dyan. Yan, talo tayo dito kasi sa area na to, nag-sell na tayo kagad. Okay lang yun kasi nasa trading plan naman. Okay, ito yung plano natin. Natalo to. Pero ito panalo. In short, nanalo tayo ng ito 1:10 risk reward. Dito, talo tayo ng 2%. Ito guys, parang nanalo tayo dito ng 20%. Dito, lose tayo ng 10%. 2% pala. In short, nanalo tayo ng 18%. Okay, 'di ba? Sobrang ganda ng strategy natin, 'di ba? Pero may lose ka. Ang score mo diyan is 1-1. Sa mga baguhan, sabihin nila, pangit ng ano mo, isa yung wins mo, isa yung lose mo. Pero hindi nila alam yung strategy mo pala pang malakihang risk reward ratio. Kaya nga guys, sobrang basta guys, dito sa ICT Trader guys, magbabago talaga yung trading psychology mo at the same time magbabago yung trades mo. Pansinin nyo yan guys. Pero guys, hindi ako magsasabi na ngayon na kaka-enroll mo pa lang, 1 week ko pa lang, biglang halimaw ka na kagad. Hindi. Pero guys, mapapansin mo yan habang tumatagal na nag-mentor ako sa inyo. Tapos, patagal ng patagal na ma-master nyo yung mga sinasabi ko kung saan tayo nag-i-entry. Basta may mapapansin ka dyan sa sarili mo na bakit ganun parang may nagbabago na. Yun. Dati hindi naman ako ganito eh. Dati wala akong patience eh. Bakit ngayon, ano na, nag-i-entry ako sa may setup na. Pag walang setup, inaantay ko. 'Di ba? Ganun na guys, soon ang gagawin nyo. Kasi yung iba kasi dito dati, ano lang, trade lang ng trade. Dapat ngayong araw may trade talaga ako, hindi pwedeng wala. Yun, maling mindset yun. Yes, naka-record po, naka-record. Yan. Ito guys, pwede ka na mag-exit dito. Yan, kung feel mo rin mag-buy, pwede ka rin mag-buy. Pero sa akin, hindi mo na ako mag-buy kasi ang goal ko kasi dito eh. Dito ako mag-buy oh. Dito sa area na to. Yan, dito ako magbabay. Yan kasi yung pinag-usapan eh. Or dito. Ito. Dito sa box na to, dito ako magbabay at the same time dito sa box na to. Pero dito sa gitna, medyo hindi ko feel diyan mag-buy. Yan. Pero just in case lang kunwari ito nakita niyo to. Pwede ka mag-buy dito, change of character ulit. Ayan oh. Tapos biglang nag-break. Ang gagawin niya, syempre, ito yan. Yan, possible dito yan. Balikan niya to or ito. Pero mostly guys, ito. Ito yung binabalikan mostly. Tingnan natin ha. Ito pala. Ayan. Ito, binalikan niya to. Itong dalawa na yan. Tapos, ito naman. Di ba napansin nyo? Ito resistance na naman to eh. Kaya na-hit niya yan. Pagdating dyan, biglang nagkaroon ng rejection ulit kasi resistance yan eh. Di ba ang lupit ng resistance niya? Kumbaga sumasakto sa mga box natin. Yan. Ngayon, ang goal ko dito sa pinakababa, pumunta siya. Ito guys, live na to. Ito na yung totoong sitwasyon na nangyayari ngayon. Ayun, ito na. Ulitin ko na. Ngayon, iti-TE natin siya. Yan, ito yung TE ko dito. Siyempre, naghanap ako dyan ng, ito, yung kanina, ulitin ko. Ito, yan. Tapos, dito.
Tapos sa 4-hour time frame. Okay. Live na to guys ha. Ito yung magiging possible na position ko. Ito na break na eh. Ayan o, na break na. Pupunta siya dyan. Na break. Kukunin ko to. Yan. Tapos, punta ako sa 1 hour. Okay, wala akong masyadong makita. Medyo pangit sa 1 hour. Punta tayo sa 15 minutes. Yan. Actually nga guys, kanina ito eh. Ito oh. Pwede tayo mag-scalp dito kaso nagising yata ako, nakita ko yung setup nandito na eh. 15 minutes ba to? Basta nandito na. Kaya wala na. Pwede ako mag-entry kasi dyan ng, ito guys, possible bumagsak pa to. Kung lumipad man, edi okay. At least wala akong trades, wala akong wins, wala akong lose. Pero pag bumagsak yan dito, makahanap ulit ako ng setup, ng change of character, entry, yan ko na yun. Pero ito kasi guys, so may setup dito eh. Ito. 1, 2, 3. Ito oh. Tapos ito. Yan. Nakita nyo nag-W, di ba? Ang goal natin, ito ipapakita ko lang. Yan. Ito. Ang goal natin ano to? Ang goal natin yan, ma-break yan, ma-break. Tingnan natin para masabi natin na bullish na. Ayun, ito, nakita nyo. No, nalagpasan niya na. Ibig sabihin, nag-breakout. Okay, nag-breakout. Tapos, kukunin natin yung recent na bullish. Ito yun. Yan. Ibig sabihin, entry point na to. Ang goal mo dyan, magtitipi ka sa first na resistance. Ito yun, which is ito. Yan. Kunwari, dito ka nag-entry. Tapos, stop loss dito. Yan. Tapos, ito. Yan. 1:2. Pwede, 1:2. Ayan o. O, di ba? 1:2 na. Tapos, resistance to. Resistance. Sana may makita ko dito na change of character. Hindi ko yan entry yan guys ha. Hindi ko yan entry yan. Sana sa 15 minutes may makita ko dito na change of character sa bearish. Para at least pumunta dito yung price, biglang gumanon, and then maghahanap ako ng setup dito. Yan. Yan, maghahanap ako ng setup dyan guys sa Euro USD. Dito, pag nakita ko na yan, ito na yung pinaka-final ko na entry. Yan. Bahala na yan, hanggang dito yan, hanggang dito muna. Dito sa, ito. Pwedeng dito, tapos pwede tayo mag-TP dito. Bahala na dyan. At least meron tayong setup na 1:12. O diba? Ibig sabihin, kunwari, meron kang $1,000. Sabihin natin may $1,000 ka. Magre-risk ka ng 2%. 1,000 times 0.02. Okay, magre-risk ka ng $20. Ikaw guys, sa tingin nyo guys, yung $20 ba, goods na ba sa sa 1:12? Ibig sabihin, mananalo ka ng 120 USD. Pag na-lose ka naman, $20 lang. Eh di ba good kumbaga good trades yan. Kumbaga anong tawag doon, yung parang kaliwaan. Basta ganun. Itatalo mo lang ng 20, pero once na manalo ka naman is 120. Yun, ganun dapat. Hindi yung 1:1. Pag matalo ka, pag natalo ka, -50. Pag nanalo ka, +70 lang. Mali yun. Maling risk-reward ratio yun. Ito yung tinuturo ko sa inyo guys, mga malupitang yan. Kumbaga, good deal sa market. Okay. Kaya yun, kahit may loss ka dyan sa huli, at least sa dulo, panalo ka pa rin. Tapos, example na dito, kunwari na-hit yung stop loss mo, okay lang. Hanap ka ulit ng re-entry. Hanap ka lang dyan ng buy. Basta may change of character na.
Pero sa akin siguro possible i-ano ko to dito hanggang yan, hanggang Friday bahala na. Titingnan ko lang. Basta ano ito yung kondisyon ko pag ano, pag gagawin ko tong 1:51. Ang kondisyon ko diyan, wait lang. Ito. Okay na, sagad na pala ito kasi yung pinaka ano Ito yung pinaka importanteng pinaka support Siguro ano, isa, dalawa. Kasi possible mag-aano pa yan Ito, pag possible yan, pagdating dyan, possible baka biglang gumanito pa. Ayan, tapos gaganon-ganon pa yan bago lumipad. Mahirap kasi yung psychology dyan, guys. Hindi yan na ano, pag ano mo, diretso na kagad. Pupunta kagad dito sa pinakataas. Marami yung pagdadaanan, kaya dapat naka-ready. Siguro sa 1 hour. Yan. Pag may nakita akong change of character dito sa 1 hour time frame, yan, dyan ako mag-hold hanggang dito. Yun yung magiging bias ko. Hanggang dito sa pinakataas. Or siguro tanggalin ko yung TP. Kasi possible dumiretso yan Kasi uptrend to Uptrend kasi to guys. Possible biglang gumanon yan. Okay, ganun yung play ko guys sa Euro USD naman. So 1 hour time frame pag nakita ko ng change of character. Guys, question guys. Baka may question kayo. Tapos dito sa USD CHF. Ito resistance area to Guys, tandaan nyo guys yung GBP USD tapos yung Euro USD basta ito yung pinakadalawang main pair na nakikita ko. Opposite sila guys ng USD CHF. Pagbabagsak to, lilipad tong dalawa. Minsan kasama si gold. Kasama silang tatlo. Yan. Opposite sila nito. Pero minsan kasi si gold may sariling mundo. Yan. Kumbaga pag lilipad to, babagsak to. Yan. Pag babagsak to, lilipad naman to. Okay. Ito binax ko lang to Biglang mag-bounce na. Guys, question guys, type nyo lang. Pag wala namang question, okay lang. At least mag-stop na tayo. Yan. Ang ibig sabihin nun, ito, di ba sinabi ko kanina, kung may 1 hour time frame, kung may makita kong sa 1 hour time frame sa Euro, change of character, i-hold ko siya hanggang Friday. Ibig sabihin, mag-i-entry ako ngayon, i-hold ko siya. Kung may ang stop loss, wala na akong entry. Pero kung tumuloy-tuloy naman siya, okay na. Sa Friday ko na siya ititipi. Hanggat hindi na-hit yung stop loss mo. Pero pag na-hit, wala na. Out ka na. Ganun yung ibig kong sabihin, sir. Yan. Yun nasagot ba, sir? Bossing, may question ako. Sige po. Ako yung si Trader Rex. Bali, hindi pa ako, I mean, sabihin natin, sige, baguhin ako. Oo. Bali, pagdating sa like 1:2, 1:5 profit ratio, pagdating sa pips, like entry, how many, how many pips, or let's say, 1.0. Say for example, sa gold, 1.0, yun ba yung entry mo din? How many percent doon ka magtitipid din? How many percent ang loss din nun? Basta ito kasi, sir, yung pips, sir Ito, nakikita mo ba yung yung, ito, 8.5 pips yung stop loss. Tapos kung ito yung goal mo naman, meron kang 105 pips na panalo. Nakita mo, sir? Oh, wait lang. Tapos, ang calculation doon, tinuro ko na doon sa ito, guys. Meron tayong dito ang calculator. Ito, dito lang magko-compute, guys. Ito, kunwari, Euro USD magbabay ako. Ang capital ko dyan is
Sabihin natin, capital ko 500. Ang risk ratio mo is 2% lang. I-risk mo yan sa buong capital mo. Sa 500 capital mo, 2% lang. Yung stop loss, ilalagay mo dyan sa ito. Ito yung stop loss natin eh. Kunwari, just in case ito may setup dito. Yan. Stop loss is 8.5 pips. Okay, 8.5. Tapos yun. Ang i-risk ko dyan, calculate, ang volume na ilalagay ko is 0.12 lots. Di ba magbabay ka na? Ang ilalagay mo 0.12. Basta yung capital mo is 500. Pero paano pag 100 lang? E di 0.02 ka lang. Yun. Tapos bahala ka na doon kung saan ka magtitipi. Pwedeng dito or dito. Yan. Sa trading view guys, dyan mabilis mo makita yung pips. Ayan o, 8.5. Sa TP naman is 105. Pag dito naman, 68.2 pips. Yan. Actually, bahala naman dyan kung ilang pips yan eh. Importante lang naman dyan yung paano mag-complete sa stop loss mo. Importante dyan, yung stop loss mo dapat nakakalculate yan kasi yan yung pinaka-importante sa lahat. Disregard mo na yung mga TP. Di ba pansin minsan di ako naglalagay ng pips sa TP. Ang pinaka-importante kasi dito sa calculator is stop loss pips. Yan. Yan. Sir, nasagot ko ba, sir? Okay, yes, boss, malinaw. Malinaw. Okay. Basta ganun. Pero ang iba kasi ito yan. Pag maliit kasi yung capital, gusto nila kagad madoble kagad. To kaya ang ginagawa nila, ano ko to, 10% ko to kasi idol ko yan si coach eh. Ang lupit ng setup niyan eh. Tapos bigla nag-calculate, sige, ano, nagtaya siya ng 10% sa 100 niya, nirisk niya 10%. O sabihin natin kasi sobrang nalulupitan ka talaga, 20%. Yan, 0.24 kaagad. Doon pa lang parang ano na eh, may spread kasi minsan eh. Kaya dapat guys, sobrang liit ng spread na kinuha mong account. Yan. Sa ano guys, sa multibank, sobrang maliit na spread yon sa pro account. Yung pinapasa kong link, yan. Pero dito kasi, dito pa lang mali na to. Mali na to kasi once na hit, ito guys ha, ito yung bottom line na gusto kong ituro. Pag nag-trade kayo, huwag kayong mag-expect na mananalo. Wag mong tataasan yung belief level mo sa sarili mo. Taasan mo yung belief level mo sa trading plan. Wag sa sarili kasi guys, pag every time na nananalo ka, yayabang ka nun, promise. Swear to God. Parang ikaw na yung pinakamalupit, parang untouchable ka na. Ikaw na hindi ka na coachable, hindi ka na nakikinig. Ang pinaka worst part doon, pag inatake ka ng ng sunod-sunod na loss, questionin mo yung sarili mo. Tama ba yung ginagawa ko? Sige, hanap ulit ako ng ibang strategy. Pangit pala to eh. Wala na, magulo na yung psychology mo nun. Pero try mo, i-risk mo 2% lang. Ewan ko lang kung hindi ka magiging relax dun. Yan kasi, ito kasi yung pinaka-bottom, ano guys, ng psychology. Mahirap kasi guys, kalabanan yung psychology. Ang pinakasekreto doon, huwag mo paniwalaan yung sarili mo, paniwalaan mo yung trading plan. Paano ba magkakaroon ng tiwala sa trading plan? I-backtest mo. Punta ka sa TradingView tapos mag-upgrade ka dito ng Pro account. $14 guys per month. I-backtest mo guys para tumaas yung belief level mo sa sarili sa setup mo, hindi sa